Hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 1 piso Serizal. Non-magnetic. Non-magnetic po siya. Naging controversial tong Tong 2003 non-magnetic. Kumbaga siya ang naging pinakamahal na piso natin ngayon. Yung value niya, na-value siya ng NGC. Siya ang may pinakamahal na value. Umaabot po siya ng $11. Biruin mo 'yon. So, kumbaga may white gold ba to? Ba't ang mahal? Yan, 2003, non-magnetic. May white gold ba? Bakit ang mahal? Yan, aalamin po natin yan Pero dito po kasi yung kanyang presyo biglang bumulusok ang kanyang presyo. Titignan na po natin Ito, yan. Tingnan niyo po yan 2003, non-magnetic, yan. Piso, shop now, dollar signs, eBay, yan. Yan po ang kanyang presyo $10 tsaka $11 po ang kanyang presyo, no? Ang mahal, no? May white gold ba? But napakamahal ng kanyang siya may pinakamahal na na presyo ng mga piso, yung non-magnetic po, ayan. Ayan ang kanyang Pero wala naman pong white gold diyan makintab lang talaga ang mga 2003. Titingnan natin yung kanyang composition, yung kanyang content ng metal. Yan. Copper nickel po, yan. Ibig sabihin, wala po siyang white gold Wala po siyang white gold. Copper nickel po ang kanyang composition. Ayan po maliwanag po yan. Wala po siyang white gold. Talagang mahal lang po siya. Ang sisting ngayon, bakit siya ano ba ang mga kadahilanan ni NGC? Bakit niya pinresyohan ng ganyang kamahal itong non-magnetic? Yan 2003 non-magnetic, bakit nagkaganon Bakit nagkaganon ang kanyang presyo? $10 tsaka $11 ang kanyang presyo Wala siya wala siyang very good, wala siyang very fine tsaka extremely fine. Kagad 63. Tsaka sa 63, $10, tapos sa 65, $11. Ibig sabihin, yung mga very fine tsaka extremely fine, pumasok na rito. Kumbaga ito po, opinion ka lang po ito Kumbaga sa aking pagkakaalam, kaya nagkaganyan ng presyo niyan. Naging naging mabili po siya. Naging mabili itong 2003 non-magnetic. Yan po ang aking opinion. Ayon sa kasi NGC, kaya kung yung mabenta, yung na tumataas tumataas ang presyo kung maraming bumili. Maraming bumili ng 2003 non-magnetic, kaya po nagkaganyan ng kanyang presyo. Okay po. Sana po nakapagbigay ako ng konting impormasyon, konting aliw para sa pangolekta ng coins. Okay pa Uulit ko po wala po siyang white gold. Ang composition po ng 2003 non-magnetic copper nickel, yan. 1995 yan to 2003 Copper nickel, talagang mataas lang po ang kanyang naging presyo kasi naging mabili po siya doon sa abroad. Yan. Dito sa atin, marami tayo niyan collect nyo lang po Collect nyo lang po yan kasi pagdating ng araw, magiging valuable po yan. Collect muna. Yan. Ito, non-magnetic yan Ito. Meron akong rito Meron akong isang magnetic rito 2003 Nalaglag pa Titingnan lang natin Yung aking isang 2003 magnetic. Yan. Ayan, ito, magnetic Yun mga magnet siya Ito, yung non-magnetic, kagaganda, kakikintab pala ng mga non-magnetic, kaya siguro nakursudahan ng mga ng mga foreigner, naging mabilis siya. Yan Yun. Okay po, hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan
At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.